James Yap in the house. Mark Kagiwa in the house. Yeah. Sino masikat? Ako. Hindi. O si JJ Huwag na Health. tayo mag-away. JJ Health, bro. Double adhesive. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-10 ng Mayo taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports, former 2 Division World Champion Jerry Fearless Peñalosa. Malaki ang paniniwalang tailor-made para kay Manny Pacquiao ang estilo ni Brandon Rios. Pinoy WBC Minimum Weight Top Contender Denver The Excitement Cuello. Doble kahit na sa ensayo para sa mandatory title challenge kontra Chinese champion Song Chao Chong sa susunod na buwan. Unang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Aasintahin ng Talk and Text Tropan Texter sa laban kontra Barangay Ginebra San Miguel ngayong gabi. Isang batang-batang Japanese sprint sensation nagbabadyang sumunod sa mga yapak ni Jamaican Olympic champion Usain Bolt. Titulo ng Madrid Tennis Open sa Spain. Humulagpos na sa mga kamay ni defending champion Roger Federer ng Switzerland. yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na sa boxing para kay former champion turned boxing promoter Jerry Fearless Peñalosa. Pabor para kay Manny Pacquiao ang naikasang comeback fight kontra Brandon Rios. Ito'y dahil sa estilo ng American opponent na sugod ng sugod at hindi umaatras sa laban. Sa katunayan, sa giyerang ito kontra Rios ay binigyan ni Peñalosa ng malaking tsansang makabawi mula sa back-to-back losses si Pacquiao. Ang kabuang detalye ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Tailor-made para kay Manny Pacquiao ang estilo ni Brandon Rios. Ito ang paniniwala ni former 2 Division World Champion Jerry Peñalosa kaugnay ng naikasang November 24 showdown ng dalawang ring gladiators. Ayon kay Peñalosa, gustong-gusto ni Pacquiao ang kalabang sugod ng sugod na tulad ni Rios. Kung sa mga nakalipas na laban ay tinakbuhan ng mga karibal si Pacman, sa slugfest kontra Rios ay tiyak na muli umanong lalabas ang explosiveness ng Pinoy Southpaw. Ito yung laban na Rios isang mid to order. Alam niyo yung style ni Rios talagang mid to order. Manny, talagang lahat ng suntok ni Manny, talagang shoot na shoot, makatawan, mabuka, pupulbusin ni Manny yun. Rios, talagang lahat ng suntok ni Manny, talagang kakain ni Rios. Talagang may mangyayari yun. Hindi Rios, talagang palaban eh. Naniniwala rin si Peñalosa na malaki ang tsansa ni Pacquiao na manalo sa laban, lalo pat may pagka one-dimensional fighter si Rios. Gayunpaman, pinayuhan ni Peñalosa si Pacquiao na ibalik ang todong focus sa ensayo dahil ito ang magiging susi sa pagbabalik ng Sarangani Congressman sa tugatog ng tagumpay. So, may risk din dahil yung Rios kasi bata, may lakas, may tibay, at saka talagang palaban. Yung lang sa style, talagang malayo kay Manny. Ang lahat depende kay Manny kung talagang gutom pa rin siya, kung ano yung epekto, yung bumagsak siya sa last fight niya, kung nagkaroon ba siya ng phobia. Of course, lahat naman kailangan mag-ensayo. Mag-ensayo. Kahit anong galing niya, hindi rin yung labas for fight. So, Sa laban kontra Rios sa Macau ay pakay ni Pacquiao na makabawi mula sa nalasap na back-to-back losses noong isang taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, sub-sub na sa ensayo si Pinoy minimum weight prospect Denver The Excitement Cuello para sa nalalapit nilang title challenge kontra Chinese WBC champion Zhong Zhaozong. Ayon sa stablemate ni Cuello na si Sunny Boy Haro, talagang walang habas kung magsunog ng taba ngayon sa gym ang Pinoy challenger. Kwento ng dating WBC flyweight champion, talagang desidido ang kanyang kaibigan na maging isang ganap na world champion. Magugunit ang ilang taon nang naghihintay ng title shot si Cuello, lalo pat malimit siyang iwasan ng mga current champions. May angking lakas
bilis at mataas na ring IQ si Cuello, kaya't madalas ay ayaw itong tapatan ng mga kampyon. Pero ngayon nga't kasado na ang title challenge si Cuello kay Jong sa June 20. Asahan na ang mas mapusok pang performance ng Kabatuan Iloilo Panther. Wala naman natin na nakakaroon naman malakas si Denver ngayon, iba no? Malakas na confidence ng Denver. Kaya matagal na Denver na pangarap na makalaban ng World Title. Oo, ito ngayon lang hintay ng Denver. Lalo na nang nauna pa ako nag-World Champion sa akin. Balang World Denver nag-World Champion. Sa professional basketball, tatangkain ng Talk and Text Tropan Texters na makasiguro ng pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa gagawing pakikipagsagupa kontra Barangay Ginebra San Miguel sa Game 4 ng semifinals ngayong gabi. Bitbit ang kanilang bagong import na si American guard Tony Mitchell. Tinambakan ng Talk and Text ang Ginebra sa Game 3 noong isang gabi upang makakuha ng ganansyang twice-to-beat advantage sa huling dalawang laro ng semifinals. Pero tsak na hindi magiging madali ang inaasam na panalo para sa Texters dahil tunay na lumalabas ang never say die attitude ng Gin Kings kapag nasa bingit na ng eliminasyon. Ito ang report ni Dennis Principe. Naniniwala si Talk and Text coach Norman Black na mas paghahandaan ng Ginebra ang kanilang import na si Tony Mitchell sa kanilang Game 4 semifinal face-off ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Ngunit mas tiwala ang champion coach na si Black na mas magiging handa si Mitchell at malamang ay malampasan pa ang kanyang 29-point 12-rebound performance noong kanyang debut sa Game 3 98-80 victory laban sa Gin Kings. Ayon kay Black, gagawin nila ang kinakailangang adjustments upang hindi maging liability si Mitchell ngayong kanilang inaasahan na masigpitan ng Ginebra ang depensa sa kanilang high-flying import. This series is far from over. Obviously, Ginebra had never seen Tony Mitchell before, so they had no idea what type of player he was or any idea on how to prepare for him. Now that they've seen him once, I'm sure they will prepare in our next game on Friday. So it's important that we look at the tape, find out what went right, what went wrong, and try to fix what went wrong and be ready on Friday for a tough game against Ginebra. Lamang ang Texters sa series 2-1 at maaaring pumasok sa finals kung magwagi ito laban sa Ginebra ngayong gabi. Sakaling magwagi ang Ginebra ay magkakaroon ng do-or-die Game 5 battle sa linggo sa Big Dome. Samantala, ang Game 4 naman ng semifinal showdown sa pagitan ng San Mig at Alaska Aces ay lalaruin bukas sa Araneta Coliseum. Katulad ng Talk and Text, lamang din ang Aces 2-1 laban sa San Mig. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, aminado si San Mig Coffee Mixer superstar James Yap na wala siya sa tunay niyang wisyo sa loob ng court ngayon. Kwento ng two-time league MVP, masyado na siyang binabagabag na matinding pananakit ng likod. Lala pa ng pakikisiko sa kanya ni Alaska Aces defender Calvin Abueva. Ayon kay Yap, nawawala ang kanyang balanse sa tuwing tumitira sa matinding kirot ng tadyang. Bukod kasi sa kanyang back spasm at spine injury, nakitaan rin ng stones ang kanyang kidney, ang 32-year-old Escalante Negros Occidental native. Mula sa kanyang dating near-flawless shooting kapag playoffs, salyado sa 18.9% ang kanyang field goal percentage sa first 3 games ng best-of-5 semifinals. Samantala, iiling-iling naman na binalikan ni Alaska Aces coach Luigi Trillo ang banat na ito ni Yap. Ani Trillo, bakit kailangang isisi sa isang tao ang injury, gayong physical na sport ang basketball? Naniniwala si Trillo na hindi dirty fighter ang kanyang rookie na si Abueva para pagbintangan ni Yap ng intensyonal na pananakit. Samantala, malaki ang posibilidad na hindi na pukunin ulit ng Resto Painters bilang reinforcement para sa season-ending PBA Governors Cup si American Jamil Cornley. Ito'y dahil na rin sa kahihiyang idinulot nito sa kanila at sa pangalan ng prangkisa. Nagwala po at hindi maawat maging ng mga pulis si Cornley matapos na manakawan di umano ng halagang 1,400 pesos sa isang hotel sa Quezon City noong nakaraang Marso. May report si Ms. Nicole Ramos. Dahil sa kahihiyang ibinigay sa kanilang kumpanya at PBA Ball Club,
Malaki ang posibilidad na hindi na pabalikin ng bansa ng Rain or Shine Elasto Painters si reigning Governor's Cup Best Import Jamel Cornley. Ayon kay team co-owner Raymond Yu, mabigat para sa kanila na hindi bigyan ng second tour of duty ang American reinforcement na naghatid sa kanila ng unang PBA Championship. Pero wala aniya siyang magagawa dahil may tamang direksyong tinatahak ang kanilang kupunan. I think malabo na. Dahil po, meron naman siguro tayo makukuwang ibang alternative to. Kasi siyempre, yung nangyari kasi sa kanya dito, yung may not reflect well on the company, on the product, what the team is representing. Family-oriented na tapos ganun, di ba? Magugunitang si Cornley ay mabagaan siya ng 4 na araw noong Lenten break, matapos na magwala at manira ng gamit sa isang hotel sa Quezon City. Pagkawala ng halagang $1,400 ang sinasabing dahilan kung bakit hindi napigilan si Cornley na mag-alboroto. Sa ngayon ay may mahabang listahan ng mga imports na pinagpipilian ang team management at coaching staff para sa kanilang ending tournament na bubuksan sa Agosto 14. Sabi na baka hindi na siya payagan ng maano niya bumalik. So mutual naman, in light of what happened, kasi kumalat. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. Exactly. Exciting. I'm Dennis Principe. And I'm Nicole Ramos. Yun. Okay, so kwentuhan po tayo, no? So, ayan, bilisan na ho natin agad. Agad na ho nating tunghayan ang inyong pong mga text, email, Facebook, Twitter messages. Simulan na sa Twitter. Nicole, ang sabi ni Nico Torrefiel. Angas naman ang jersey mo, Boss Snow. Paraffle ka naman. Oo nga, no? Sige, paraffle tayo next time. Kasi isa pa lang yung ina-axle. Okay. Anyway, oo nga, hindi, kasi pinapapromote pa lang ho na axle ito, no? Gagamitin pa sa mga... Pero sige, yung susunod na makakuha kami, we'll wrap it up. Ay, kay Boss John Lazo. Okay. Nice. Salamat. Next week, yung Yes, yung PJ sure. Lifestyle shirt, mag-ano tayo? Ito yun. Paparapol Lifestyle, tayo. yan, Yung mga suot lifestyle. niya. Pakita mo kayo sa'yo, Meg. Yung kay Meg, yung lifestyle shirt na James Shop yan, suot niya. Okay, yung sa akin naman, sa loob, Helter Brand. Oh, sa labas. Jersey shirt. Tapos sa kanya ay Kinebra. Chris Ellis. Chris Ellis. Yung kay ano naman, ano yung kay ba? Dennis, nasubsob yung mukha ko ganun. Leeway. Sumubsob yung mukha ko sa t-shirt niya kanina. Bakit? Sumaling yung mukha Ba't ko. parang maayos yung nasubsob? Sumubsob yung mukha niya kaya nag-react ako. Reactor tong shirt ko. Mukha yun. Okay, pasok pa tayo. Meg. I love PJSO8CE34. At PTV Sports, ask ko lang po if what year na po na-draft si PJ Simon sa PBA. What year is that? 2000... Ano to eh? Mga kasunod ni James. 1 ba? 4 ba? Hindi, ano to eh. Mga nandun sa mga panahon na yun. Teka, mga 2004 si James eh. Alam ko magkakabatch sila. Magkabatch ba sila? Oo, alam ko magkakabatch sila. Nag-draft sa kanila yung... Si parang mabait? Ano pa kanan? Parang. Sila? Noon? Sino? Ryan Gregorio. Ayun, yun. Okay. Dennis. Okay, next. Sige, matawag. Tatawagan ko si PJ Simon para tanongin natin. Jason. Yan sabi Sir niya. Snow at gandang Meg at gandang Nicole at Poging Dennis. Sino po susunod import ng Barangay Ginebra San Miguel? Thanks. Wala pa dahil sa ngayon ang focus sila is nandyan sa semi-finals against Talking Text. Tsaka ang mission ho talaga ng Barangay Ginebra San Miguel ngayon is to overcome yun pong twice to beat advantage nito pong Talking Text, Tulapan Texters dahil they need to win twice para ho makuha nila yung kanilang inaasam na slot doon po sa finals ng ating pong Commissioners Cup. So, sabihin ba, twice to beat Talking Text. Tama. So kasi, pag natalo namin yung Talking Text, may game 5 pa sa Sunday. Sa Araneta. Tago na tayo. Bakit? Pag may Sunday. Oo, pag kami laro sa ticket, Sunday yan, patay kami. Ang hirap pumanap ng ticket ngayon. Bukas, pwede pa eh. Sabi sa'yo, 2001 eh. 2001 siya. Galing. Pangilan siya. 43rd overall, University of Mindanao. Drafted mo yung Santa Lucia. Hindi, nag-draft sa kanya yung mabait na si Boss Buddy Internado. Yun nga eh. Sabi ko nga sa'yo, mabait eh. Mali yung sinabi mo eh. Hindi yung parang. Hindi parang. Hindi, sabi mo pure foods eh.
Hindi, pero ano siya? 2001. Nalipat din siya eventually. Na-trade din yan eh. Try nga natin tanungin mamaya si Peter Jun, ha? Pero teka, tayo. si Golda Tabid Grospe, ang ganda raw ng jersey sa PTV Sports, syempre Team Ginebra. Okay. Wow. Wrap up na, Direk? Okay, so wrap up na raw tayo. Okay, so ang bilis naman, Direk, tatlo lang. Pwede naman eh. Tatlo, okay. One. Kaya mo pa siya yung director lang yan eh. Okay, sige, basa ka na. Ang dami pumasok na. Rain, ang sabi na Rain rin. sabi, Idol, hi. Muna ako kay Nicole. Please. Oh, Nicole, hi ka. Hi. Hi, Rain. Okay, parang gusto mo pa maging balai si boss Coach Bong Si Paul Anthony. Sabi ni Paul, Kuya Snow, saan ang venue ng Game 5 ng SMC Alaska Go Mixers? We believe. Let's make it 2-2. Wala namang Game 5 eh. Wala pang Game 5. Hindi, kung Game 4 pa lang. mag-2-2, nag-a-assume na siya na Saan? kaya. Araneta lang. Monday, no? Alam ko, Araneta eh. Sige, hindi Monday. Ah. Tuesday. Oh, Tuesday. Sorry. Okay, so yun na po muna siguro. Okay, Nicole? Time to wrap it up. I'd like to... Salamatan mo yung Lashes Closet. Yes. In my closet. Thank you, Luscious Closet. Okay, Nasa closet pa. Oh, nasa closet lang. Eh, Mig, ikaw naman. Ito, Mr. Amis Tuwang, The Amazing And Playground. play PBA Lifestyle shirt. Yeah, PBA Life Sister. Yeah. Denise! Lousy closet. Lousy. Boss John Lasso, salamat. Yan. More power and more t-shirt. Ay. And also, ako bago ka mag-take ng mga sponsors natin na wala po tayo this coming Monday and perhaps on Tuesday to give way para po sa ating special coverage yung po magaganap ng 2013 midterm elections. So, wala ho tayong Monday and Tuesday. So, hopefully, makabalik po Wednesday. Yan po yung sa ating comprehensive coverage ng elections na hatol Ng Na bayan. Comprehensive yan. Kami ni Mig, tsaka si La Dennis, malamang makasama ho namin Tuesday morning, 12 to 4. 12 to 5 pa. Pagka humirit kayo, ayan, makakasama Baka niyo po. mawala cellphone ko doon, ha? 12 to 4 na madaling araw, ha? Oy, mga botante, galingan yung pagboto. Dapat walang tama. Okay, aim kayo? Okay. Wala kayong mga Okay, direct. Wala na, okay. So, salamat po sa Barako Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Rafi Casiao, siyempre si Mr. J. Lianos Diaz, kay Ma'am Cherry, at sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Manlapa, Arvin Roa, salamat sa Axel 360 para po sa aking kasuotin ngayon. Salamat din kay Mr. Wilson Navarro, at kay Doc MJ Torres ng Senskin Institute. Thank you. Ang kinis sa akin balat ngayon. Maraming salamat po sa iyo na Mr. Renato Lira, Relitos ng Tablang. Kung nyo likod sa Doc. Meg Sioson. Nicole Ramos. Dennis Spring, sabay hi kay Queenie Z. Mimiss po namin kayo ng 4 na araw. Kita-kita po tayo sa Martes. JP! Hindi po. Nanonood siya ngayon. Hi, JP. Hi, Bye-bye. JP.